Dear Hazel, itago nyo na lang ako sa pangalan na Kusinira. Simula pagkabata lumaki sa hirap nas anay na mamuhay at namulat sa trabaho makapasok lang sa paaralan hanggang makagraduate ng high school nagtrabaho sa company sa edad na 17 nagpatanda para makatulong sa parents namin. Isang araw sumama ako sa nanay ko paluwas ng Manila para magpasama sa kanya kumuha ng NSO sa Maine. Dun ko nakilalaong naging asawa ko nakasabay namin siya sa biyahe nakipagkwentuhan. Nagpakilalaong inaakala mong biruan tinutuon niya nagpunta siya ng bahay umakyat ng ligaw. Ganun pa man hindi ko pa siya sinasagot hinayaan ko lang siya maging welcome sa bahay. Halos tumutulong siya sa pagluluto o kaya naman binibilhan niya gamot kuya ko. Nang kinausap ako nanay ko sabi niya nako ganyan lang yan kasi nanliligaw. Kapag naging asawa mo yan mag-iiba yan. Hanggang isang araw umuwi ako galing trabaho nadatnan ko sila ng tatay ko nag-inuman sila na bigla ako sa binalita niya na mamanhikan daw siya. Sabi ko paano mangyayari ni hindi pa nga tayo. Halos mag-month na siya nanliligaw pero hindi pa kami. Akala ko biro lang totoo pala naging official kami kasi nga nagpunta mga relative niya sa bahay hanggat sa ewan ba ganun ata destiny mo nga daw kaya parang oo ka na lang sa lahat hanggang nagpakasal. Kami after isang year marriage nagkaanak kami lalaki sa hirap ng buhay sabi ko need namin family planning hanggang sa naging okay naman ang lahat. Kung ano pinakita niya sa family ko same pa rin siya till maging asawa ko siya halos siya nagluluto. Maasikaso sa lahat ng bagay hanggang isang araw na iba ang lahat ng mag-ibang bansa siya. Homesick siya araw-araw di pa uso mga FB nun. Yahoo Messenger lang at siyempre tawagan lang sa number homesick niya sa aming mag-iina. Na ibaong kada linggo na tawag niya naging buwan hanggang sa halos di na siya nakakatawag doon ako nagkaroon ng pakiramdam na kakaibaong tipong hinihintay mo siya magsabi sa'yo pero wala. Kaya nagdesisyon akong mag-apply nang hindi niya nalalaman hanggang ayon nakasunod ako sa kanya na hindi niya alam. Nalaman niya LNG ng flight ko galit na galit siya that time kasi mas asama lang daw ako sa gulo ng buhay niya. Dun ako nagtaka. First week kahit wala pa ako ay di tumakas ako ng dorm para meet up ko siya. Binigyan niya ako SIM para matawagan niya agad ako okay naman ang lahat hanggang isang araw nagkita ulit kami may tumatawag sa binigay niyang number sa akin sinabi ko sa kanya sabi niya huwag ko daw. Sasagutin marami manloloko sa bansa na sa Taiwan nga pla hehehehe so ako naman okay lang. Balik work kinabukasan lunchtime pag open ko ng phone ko may message. Akala ko asawa ko hindi pala. Ibang message tipong ikaw paong kasalanan sabihan ka ba naman tanga ka ba o talagang wala kang alam so ako NMN since iba talaga instinct alam ko na nag-reply ako sinabihan ko siya nako. Hindi ako tanga at higit sa lahat alam kung ikaw pinagparausan ng asawa ko dito nung panahong homesick siya. Oo napakasakit halos di ako makawork ng time na kaya nung gabi inaway ko asawa ko tinawagan ko siya sinabi ko lahat. Kahit kakikita pa lang namin nagkita ulit kami kinabukasan ayon takas na naman. Sa dorm kita kami hehehehe siyempre ako bumili muna alak niya hahaha. Ayaw ko kasi siya kausapin kahit hindi ako nag-iinom first time ko naubos isang bote na ako lang ayon. May lakas na ako ng loob awayin siya sabi ko okay lang if gusto niya sumama sa babae na pero never niya makikita anak namin. Nagmakaawa siya na huwag ko siya iwan. Siyempre mahal ko kaya okay lang patawarin siya pero di niya alam after ng work ko nasa park ako nag-iinom ng beer pampatulog. Tipong taong minahal mo ng todo gagawin pala sa'yo na lokohin ka. A year after umuwi na siya Pinas naiwan pa ako kasi di pa tapos contract ko palagi kami away kasi may lalaki daw ako. Sabi ko ngaon alam mo pakiramdam ko nung panahong ginawa mo yan sa akin takot ka. Pala sa sarili mong multo, hindi ko na natapos contract ko umuwi ako Pinas para lang maging okay kami para sa anak ko.
Okay naman ang lahat kaya lang pag-uwi mo mabalitaan may nakitulog sa bahay nyo kaibigan daw niya masakit pa dun tinago ng nanay niya. Akala ko wala na ang lahat pala meron na naman. Dun na ako nagdesisyon na makipaghiwalay sa kanya nakiusap lang kapatid niya na huwag kong gagawin kasi masisira daw buhay ng kapatid nila. Ako naman sige okay lang hanggang sa nabuntis ako sa nagalawa naming. Masaya kami bumalik sa dati hanggang sa naging problema barkada niya umuwi ng bahay halos umaga na pero never naman siya nagpabeya sa amin mag-iina so sa akin okay lang pero hindi ako nagkulang sa kanya ng pangaral. Hanggang sa malaman mo na lang na nakikipagkarera siya ng motor, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Sabi ko huwag mong hayaan isang araw tuluyan masira pamilya mo. Tuloy lang ang buhay ganun talaga asawa mo siya kaya need mong intindihin kaya lang halos oras niya nasa barkada na doon na ako nagsimula lumamig sa kanya hanggang isang araw sabi niya kailan daw babalik dating ako. Sabi ko parang malabo na ata Pero mahal kita alam mo yan if hindi ka talaga makikinig sa akin wala na ako magagawa. Isang araw hindi ako nakapasok ng maaga ewan ba bakit ganun bigla na lang tinamid ako pumasok ng trabaho hanggang pinilit niya ako pumasok ako. Pero late na talaga hanggang dumating ang gabi 6 PM full out ako ng line leader ko bigla ako kasi dami nila na halos ayaw magsabi ng kung ano nangyari hanggang sinabi nila na nabaril asawa ko. Kaya pala pakiramdam ko ng break time namin super bigat parang may nakadagan sa'yo tas super lamig at sakit ng ulo mo kung saan mismo siya nabaril parang pinaramdam niya sa akin same time na nangyari same time din kung paano naramdaman halos di ko alam. Paano ako nakauwi ng bahay ng gabing sobra sakit makita mo siya na nasa kabaong na wala ka magawa mga anak nyo walang andyan sa tabi mo tas sabihin pa ng bunso nyo tatay gumising ka na bakit nakahiga ka dyan nakakadurog ng puso. Simula malibing siya leave. Ako pero parang hindi ko kaya magtrabaho kasi hindi ko talaga alam gagawin ko. Dami tanong dami kasi nangyari tipong halos bumigay ka na pero awa ng Diyos kinaya ko. Naman kasi may mga anak KMI kailangan nila ako kaya nagdesisyon akong umalis ulit kahit ilang buwan pa lang nawawala hindi ko nahintay babang luksa kasi pakiramdam ko mababaliw ako kapag nasa Pinas ako. Iniwan ko mga anak ko sa nanay ko hanggang naging okay ang lahat na ibigay ko pangangailangan ng mga anak namin. Taon na lumipas malalaki na mga anak namin ako dito pa rin trabaho para sa nila balang araw stay na ako sa tabi ng mga anak namin sa ngaon kailangan talaga magsakripisyo para sa kinabukasan nila. Marami nanliligaw pero ewan ba bakit hinahanap ko pa rin siya kahit naman kasi naging mabarkada asawa ko na paresponsableng padre de pamilya niya. Sa ngaon bahala na ang panahon kung mag-aasawa ba ulit ako o hindi mahirap kasi magsalita ng hindi tapos mag-aasawa pla. Importante kasi ngaon mga anak man makatapos ng college para naman maging masaya siya kahit wala na dito sa mundo natin alam ko NMN andyan lang siya nakabantay palagi. Last year umulan kung mag-online casino dahil hinikayat ako ng pinsan ko. Sa una it's lang ako kasi nga di ko maintindihan paano laruin slot. Hanggang sa nanood ako sa YT nagtry ako una puro talo sabi ko ayaw ko na sayang lang pera pero ewan ba parang hinihila pa rin ako ng online casino. Sinubukan ko ulit slot naman sa unang pagkakataon nanalo ako 5K sa PG Bounty tuwang-tuwa ako kasi nakabawi ako sa talo. Nung una hanggang sa nahikayat ako mag-agent. Pero hindi naman ako nag-i-invite kasi wala sa family ko may alam na nagsusugal ako. Malaking tulong siya sa totoo lang pero kailangan talaga ng disiplina. Ika nga sugal ka lang kapag may extra hindi utang para naman matuwa ilang players ko siyempre tuwing win may ayuda sila. Soon gusto ko ma-experience paano mag-high bet niya hahaha pero kabado. Sugal nga di ba try mo para malaman mo risk kaya be responsible talaga.
Sa buhay marami tayo matutunan kaya masasabi ko lang sumugal lang tayo same lang nang sa casino slot niya hahaha sumugal manalo matalo at least sinubukan mo. Maraming salamat po.